Kabanata 686. Ang banggaan ng dalawang lubhang nakal-alasong-lason ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa lalaking ito. Ahas na may pakpak. Sa likod ni Guyan, ang Golden Tiger Whip ay nagtaas ng mga bilog ng gininto ang liwanag, gamulong pataas at gumalaw, na bumubuo ng isang malakas na bugzo ng hangin. Ang bugzo ng hangin ay umunlad at naging isang nakakatakot na gininto ang ahas. Lumipad ang gininto ang ahas sa ere at sumugod patungo sa pugita. Rumble. Muling umangat ang mga galame ng itim na pugita. Hindi inaasahang sumabog ang mga galame nito at gumalaw ng napakabilis. Isa na namang alon ng kamandag ang tumama sa kanila. Bang! Matapos mawala ang lason, ang gininto ang ahas ay muling naglabas ng tunay na enerhiya at bumalik na walang dala. Damn it! Ilang sandali pa, naging seryoso ang lahat. Ang pugita ay maihahambing sa isang peak level 9 agility martial artist. Mas malakas ito kaysa sa amin. Bukod pa rito, hindi kami nangangahas na lamusong sa ilog sakay ng barkong pandigma na ito, na siyang dahilan kung bakit kami lalong nawawalan ng kakayahan at hindi namin magamit ang aming tunay na lakas sa pakikipaglaban. Tumingin si Fang Kenyun kay Zhang Yu at nagpadala ng isang mensahe. Nasaksihan na nila ito noon pa man. Whoosh! Habang nag-iisip pa rin ang lahat, muling itinaas ng pugita ang mga galame nito at sumugod patungo sa barkong pandigma. Sa pilitang nahiwalay ang umaagos na tubig ng ilog. Gagawin ko. Bahagyang gumalaw ang mga kilay ni Zephyr, at ang kanyang mga mata ay parang kidlat. Junior Brother Kan, sigurado ka ba? Habang nakatingin kay Zephyr, mausisa na nagtanong si Fang Kenyun. Kung ibang tao iyon, natural lang na sasabihin ni Fang Kenyun na sobra ang tingin niya sa sarili niya. Gayunpaman, wala siyang ganoong ideya tungkol kay Zephyr. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang iba ay nag-isip ng 50. Kung makikita sila ng iba, tiyak na mamumungay ang kanilang mga mata. Gayunpaman, ang lakas na ipinakita ni Zephyr Kan habang nasa daan ay naging dahilan upang hindi na nila maituring si Zephyr bilang isang ordinaryong level 6 agility martial artist. Swoosh! Kumislap ang Evil Breaking Eye sa pagitan ng kanyang mga kilay. Sa pagkakataong ito, may kislap ng pilak na liwanag sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ang pilak na kariktan, na puno ng kalituhan, ay mabilis na napuno at naging isang di nakikitang lambat, na marahas na nakalaylay at bumalot sa itim na pugita. Boom! Tila naramdaman ng itim na pugita na ang nakalilitong kapangyarihan ni Zephyr ay kakilakilabot, kaya mabilis nitong ginamit ang malalaking itim na galame nito upang tamaan si Zephyr. Swoosh! Ang kanyang figure ay sumusunod na parang anino. Mabilis na naisakatuparan ang The Flash Shining. Ang figure ni Zephyr ay pumailang lang sa ere. Ang malalaking galame ay hindi kasing bilis ni Zephyr. Matapos gumawa ng isang malakas na tunog sa hangin, hindi na sila makalingon. Mag-ingat ka. Walang sino man ang nag-akala na si Zephyr ay magiging ganito kalakas ang loob na makipaglaban dito sa ere. Si Zephyr sa himpapawid ay kumilos ng kasing bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang lakas mula sa ilog sa ibaba ay naging sanhi rin ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Zephyr. Nagulat siya sa malakas na puwersa ng pagsipsip. Gayunpaman, sa ngayon, hindi pa ito masyadong mapanganib. Buzz! Mabilis na kumislap ang Evil Breaking Eye. Nabalot na ng malaking lambat na pilak ang kalahati ng katawan ng itim na pugita. Ang kapangyarihan ng kalituhan ay sapat na para lituhin ang maraming tao noong si Zephyr ay nasa level 5 agility pa, lalo na ngayon. Malinaw na naramdaman ng itim na pugita na may mali. Mabilis nitong nakontrol ang lahat ng mga galame at sumugod patungo kay Zephyr. Mahigit isang dosenang galame ang agad na nakapalibot kay Zephyr na parang isang bilangguan, sinusubukang bitagin siya. Kabanata 687. Habang humihikbi siya sa mahinang boses, ang mukha ni Zephyr Kan ay may bahagyang malamig na ngiti. Pumunta ka. Habang kumikislap ang kulay pilak na liwanag. Nang malapit na siyang palibutan ng mga galame, tuluyan na siyang binalot ng nakalilitong kapangyarihan ni Zephyr. Basag.
Sa ilalim ng proteksyon ng enerhiyang elektrisidad. Pinigilan nito ang nabubulok na lason na makapinsala sa kanyang katawan. Umuungol. Habang lumalalim ang kapangyarihan ng kalituhan, biglang nagpakawala ng isang matinis na ungol ang itim na pugita. Tila komplikado ang proseso, ngunit sa katunayan, nangyari ito sa isang kisap mata. Kahit sina Fang Kenyun at ang tatlo pa ay nakita lamang ang paglipad ni Zephyr. Sa sumunod na sandali, kumilos ang pugita, at ang pugita ay sumigaw ng malungkot. Ngunit walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa gitna. Supulan. Kaguluhan. Habang umuungol si Zephyr sa mahinang boses. Ang nakalilitong kapangyarihan ng Evil Breaking Eye ay nagsimulang tuloy-tuloy na ilabas. Ang nakalilitong kapangyarihang ito ay lubhang kakilakilabot. Bagamat makapangyarihan ang pugita, wala itong gaanong espiritual na katalinuhan sa asensya. Maaari lamang itong gumalaw sa pamamagitan ng likas na ugali. Mga 10 hininga lang ang kinailangan nito. Mabilis na lumipad ang katawan ni Zephyr patungo sa barkong pandigma. Sa oras na ito, nakaramdam na siya ng malabong koneksyon sa pagitan niya at ng itim na pugita. Siyempre, dahil sa mga limitasyon, hindi perpektong makontrol ni Zephyr ang kabilang panig, kaya imposibleng pilitin itong isuko ang lahat. Gayunpaman, ang simpleng pagkontrol ay hindi naging mahirap. Wala sa kanila ang umasa na kayang kontrolin ni Zephyr ang itim na pugita. Kahit kakaiba ang kanilang pakiramdam, wala silang ugali na alamin ang katotohanan. Gayunpaman, ang binata sa harap nila ay tila lalong misteryoso sa kanilang mga mata. Boom! Makalipas ang halos kalahating araw. Sa wakas, narating ng barkong pandigma ang kabilang pampang ng ilog. Pakiramdam. Kararating lang nila sa pampang ng ilog. Hindi napigilan ng 6 na lalaki ang mapasinghap nang makita ang isang napakalaking bagay sa kanilang harapan. Isang malaking kalansay ang lumitaw sa kanilang harapan. Ang kalansay na ito ay may taglay na kakaibang aura. Ang mga buto nito ay kumikislap ng may gininto ang liwanag, kumikinang at malinaw, ngunit naglalabas ito ng malakas na presyon. Sa balangkas. 2 malinaw na pangil ang nagsimulang umangat, na parang isang matalas at mahabang espada ang sapat na para tumagos sa kalangitan. Isang malakas na panlulumong aura ang kumalat mula rito. Kahit na nawala na ang balot ng laman at dugo sa mga paa at kamay, makakaramdam pa rin ng malakas na alon ng kapangyarihan mula sa mga ito. Ang aura na nagmumula sa kalansay ay may taglay na matinding pagpipigil at pang-aapi. Maging ang kanilang paghinga ay nagsimulang maging mabilis at mapang-api. Buto ng elepante na parang dragon. Ito ang buto ng elepante na parang dragon. Nang maramdaman ang nakapangangilabot na aura sa itaas, hindi napigilan ni Fang Kenyun at ng iba pa ang mapasigaw ng hindi sinasadya. Sinasadya. Pinaikit ni Zephyr ang kanyang mga mata. Ramdam niya na ang kalansay na ito ay may taglay na nakakatakot na aura. Mas malakas pa ito kaysa sa mga higanteng butong nakita niya noon. Ito ay parang agwat sa pagitan ng mga sibilyan at mga emperador. Kung tama ang hula ko, ang mga higanteng butong nakita ko ay dapat na mga ordinaryong dragon-esque elephant lamang. Siyempre, totoo ang dragon-esque elephant's tusk, at ang antas at kalidad nito ay malakas. Ano yun? Sa sandaling ito, biglang sumigaw si Goya ng kakaibang sigaw. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses niya at agad na nagiba ang kulay ng kanilang mga mukha. Labis silang naging excited. Kabanata 688. Swoosh! Mabilis na tumakbo papunta sa dalampasigan ang 6 na miyembro. Sa harap nila, may mga manipis na kislap ng kristal na liwanag na dumadaloy sa kalansay ng higanteng dragon at elepante. Ang kalansay ng dragon-esque elephant ay talagang nakagawa ng jade marrow. Habang nakatingin sa mga hibla ng kumikinang na liwanag, masiglang sabi ni Fang Kenyun. Tumingin ka dyan. Tumingin si Bentley Sun sa unahan at muling nagsalita, may bahid ng hindi maitagong gulat at labis na kagalakan sa kanyang tono. Ito. Lahat ay tumingin sa harap. Sa sandaling ito,
Talagang gulat na gulat siya. Sa harap nila, sunod-sunod na lumitaw ang malalaki at kamangha-manghang mga buto ng Dragon-esque elephant. Matataas ang lahat ng buto ng Dragon-esque elephant, ngunit kakaunti lamang sa mga ito ang may kumpletong mga pangil ng Dragon-esque elephant. Hindi na nakapagtataka. Bagamat ang pangil ng Dragon-esque elephant ang pinakamalakas na bahagi ng katawan ng Dragon-esque elephant, karamihan sa mga pangil ng Dragon-esque elephant ay mababasag bago mamatay ang mga Dragon-esque elephant. Kaunti na lang ang matitira, lalo na't ilalagay ang kalahati ng kanilang kapangyarihan sa mga pangil bago sila mamatay. Sa makatuwid, ang halaga ng ngipin ni Zephyr ay mas mahirap tansyahin. Dahil sa napakaraming natitirang Dragon-esque elephants, malamang na maisisilang ang Dragon's Marrow. May maabang at mapang-asar na tono sa tono ng boses ni Bentley Sun. Ang utak ng dragon ay mas mahalaga pa kaysa sa utak ng elepante na parang dragon. Ang Dragon-esque elephant ay inapo ng isang dragon at isang banal na elepante. Hindi lamang nito minana ang makapangyarihang lahi ng banal na elepante, kundi pati na rin ang lahi ng isang dragon. Sa makatuwid, kahit na ang karamihan sa dugo ng Dragon-esque elephant ay sa isang banal na elepante, mayroon pa ring mga napakabihirang Dragon-esque elephant na nagtataglay ng nakakatakot na lakas ng dragon at nagpapakita ng kapangyarihan ng isang dragon. Ang bihirang Dragon-esque elephant na ito ay karaniwang isa sa mga maharlikang pamilya ng lahing Dragon-esque elephant at ang kanilang lahi ay dalisay. Pagkatapos ng kamatayan, may posibilidad na lumitaw sa malaking kalansay ang isang Jade Marrow na higit pa sa ibang Dragon-esque elephants. Ang ganitong uri ng Jade Marrow ay ang Jade Marrow ng dragon. Ang Jade Marrow ng Dragon-esque elephant pa lamang ay sapat na upang pagtibayin ang cultivation at palakasin ang katawan ng isang tao. Kung lilito ang Jade Marrow ng dragon, ang epekto ay mas magiging hindi maisip. Napakaraming natitirang Dragon-esque elephant. Mukhang totoo ang alamat ng sementeryo ng Dragon-esque elephant. Nararamdaman ang pagbabago-bago sa paligid, sabi ni Zephyr sa mahinang boses. Mukhang ganoon nga. Gayunpaman, mahirap isipin na ang isang kamangha-manghang buhay ay mahiwagang maglalaho. Pagkatapos ng pagtatapos ng sinaunang panahon, ang mga tsismis tungkol sa Dragon-esque elephant ay mabilis na nabawasan. Ngayon, mas lalong nababalita na ang nakakatakot na buhay na ito ay tuluyang naglaho. Napabuntong hininga si Fang Kenyon. Hindi ko inaasahan na tayo ang mauuna rito. Simulan na natin itong hanapin agad. Hindi muna natin kailangang mag-alala tungkol sa utak ng dragon. Ayusin muna natin ang utak ng elepante na parang dragon. Hindi natin kailangang masyadong mag-alala. Hindi masukat ang halaga ng utak ng elepante na parang dragon. Kung patuloy itong kakainin, hindi maiisip ang mga benepisyo ng pagpapalusog at pagpino ng kanyang katawan. Kung mahusay ang kanyang kakayahan at tataas ang antas ng pagpino, malamang na ang kanyang katawan ay bubuo ng isang maliit na piraso ng kapangyarihang parang dragon na parang elephant. Total, ang dragon ay isa sa mga banal na halimaw at nagtataglay ng walang katapusang kapangyarihan. Sa makatuwid, ang kapangyarihan ng mala-dragon na elepante ay natural na walang kapantay sa isang dragon. Gayunpaman, upang mabuo ang kapangyarihan ng isang Dragon-esque elephant, ito ay isang bagay na sulit na ikatuwa, lalo na si Zuan Chenchong. Kung ang ninefold Dragon-esque elephant skill na kanyang nilinang ay ilalagay sa Jade Marrow ng Dragon-esque elephant, ang mga benepisyong matatanggap niya ay hindi kayang isipin ng lahat. Kabanata 689. Kahit ang ninefold Dragon-esque elephant skill ay malamang na makalusot mula sa ikapitong antas patungo sa ikawalong antas. Hindi gaanong nagbago si Zephyr sa harap ng kasabikan ng mga tao. Taglay na niya ang kapangyarihan ng isang dragon, kaya natural lang na hindi niya nagustuhan ang kapangyarihan ng mala-dragon na elepante. Gayunpaman, medyo interesado siya sa utak ng dragon. Kung makakakuha lang siya ng Dragon's Marrow, kahit hindi niya makultivate ang Ancient Draconic Way niya sa mas mataas na antas, kahit papaano ay maaabot niya ang level 7 agility. Gayunpaman, sayang at hindi natagpuan ni Zephyr ang aura ng Dragon's Marrow dahil sa kanyang nakahihigit na persepsyon.
Taglay niya ang kapangyarihan ng isang dragon, kaya natural lang na maging sensitibo siya sa utak ng dragon. Boom! Dahil na-cultivate niya ang Ninefold Dragon-esque Elephant Skill, ang pagpipino ni Zuan Chenchong ang pinakamabilis. Gayunpaman, kahit siya ay kinailangan pang gumugol ng kalahating araw para pinuhin ang mahigit 10 piraso ng Dragon-esque Elephant's Marrow. Total, ang Dragon-esque Elephant ay isang sinaunang nilalang. Kahit napatay na ito, mayroon pa ring makapangyarihang asensya sa kalansay nito, kaya hindi ito madaling pinuhin. Hindi nagsalita ang grupo ng mga tao. Malinaw na sila ang pinakamaagang grupo na pumunta rito. Gayunpaman, hindi lang sila ang pumunta sa Dragon-esque Elephant Graveyard. Kung hindi nila gagamitin ng husto ang kanilang oras, maaaring may iba pang mga eksperto na naruroon. Hindi ko inaasahan na makikita ko rito ang mala-dragon na utak ng elepante. Iniisip ko kung ipinanganak na ba ang utak ng dragon. Kung paanong ang lahat ay nagsusumikap pa rin. Bigla, isang figure ang humampos sa kawalan at lumitaw sa isang kakaibang direksyon. Ang dumating ay isang 20 taong gulang na binata. Siya ay napakabata pa, at ang kanyang mga mata ay nakadilat at nakapikit na parang naglalaman ng banal na liwanag. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay, may dalang isang uri ng mabangis na aura. Sa kanyang kamay, isang manipis na sinag ng Diyos ang kumikislap, parang isang matalas na espadang banal, na walang tigil sa paglunok at pagbuga ng hangin. Malinaw, ang bagay na pumutok sa espasyong ito ngayon lang ay ang manipis na sinag ng Diyos. Sa harap ng hitsura ng taong ito, tila nagsimulang maglabas ng hindi mapapantayang mabigat na presyon ang buong espasyo. Ang ganitong uri ng presyon ay sapat na upang maging sanhi ng hindi pangkaraniwang bigat ng paghinga ng isang tao. Nanliit ang kanyang mga mata at sumabog ang kanyang sinag ng Diyos, na nagbigay sa mga tao ng pakiramdam ng pagbagsak. Isang eksperto. Biglang natigilan ang mga mukha ni na Fang Kenyun at ng iba pa. Sa kanilang pananaw, naramdaman na nila na ang taong nasa harap nila ay isang makapangyarihang Panginoon. Ang mabigat at walang kapantay na aura ay nagpahirap pa sa kanila na huminga. Naabot na ng kanyang cultivation ang tugatog ng agility, pero hindi pa rin siya nakakarating sa spirit realm. Patuloy na kumikislap ang evil breaking eye ni Zephyr, hinuhusgahan ang lakas ng kanyang kalaban. Kahit wala talaga siya sa spirit realm, kalahati pa rin ng lakas nito ang nasasakupan niya, kaya maituturing siyang kalahating hakbang patungo sa spirit realm. Ang isang eksperto sa half-step to the spirit realm ay mas malakas kaysa sa isang martial artist na may level 9 agility. Bagamat hindi niya kayang patayin ang isang martial artist na may level 9 agility sa loob ng ilang segundo tulad ng isang martial artist sa spirit realm, madali niya itong matatalo. Gayunpaman, hindi naman masyadong naapektuhan si Zephyr. Noon, naranasan na niya ang pagpatay sa isang eksperto sa antas ng espiritu. Kaya, kung pag-uusapan ang mentalidad, natural lang na kaya niyang maabot ang antas ng isang malaking bato. Hindi lang iyon, ang kanyang flash shining ay umabot na sa isang mahusay na estado ng cultivation. Gamit ang sarili niyang bilis, naniwala si Zephyr na kahit na ang lalaking ito ay kakilakilabot, makakatakas pa rin siya. Kabanata 690. Maaari ko bang itanong kung ikaw si Senior Brother Dong Fang Xiao mula sa Pride Peak? Biglang iginalaw ni Fang Kenyun ang kanyang katawan at tinanong ang binata sa harap niya. Ngayon lang napagtanto ng lahat na may singsing na lumitaw sa daliri ng binata. Ang singsing na ito ay malinaw na isang bagay na tanging mga disipulo ng The Boundless Academy lamang ang maaaring magsuot. Magkakaiba ang mga singsing ng bawat pangunahing taluktok, ngunit mayroon din silang pagkakatulad, kaya hindi imposibleng matukoy ang mga ito. Gayunpaman, dahil kaya niyang tawagin ang pangalan ng kabilang panig, sapat na iyon para ipakita na matutukoy niya ang pagkakakilanlan ng kabilang panig. Mayroon ka namang kaunting kaalaman. Bihira akong sumipot, pero alam mo ang pangalan ko. Gumalaw ang mukha ng lalaking nagngangalang Dong Fang Xiao, at ang sulok ng kanyang bibig ay kumurba sa isang walang pakialam na arko. Ang swerte ko na nakilala kita minsan. Kahit magalang ang ugali ni Fang Kenyun,
hindi siya mapagkumbaba o mayabang. Total, kahit na ang Pride Peak ang pinakamalakas sa mga tuktok ng The Boundless Academy, ang mga ito ay walang kapantay na malupit. Bilang unang disipulo ng Wind Peak, hindi mawawala ang katayuan at mukha ni Fang Kenyon. Saang pangunahing bundok ka galing? Habang nakatingin kay Fang Kenyon, dahan daw ang sinabi ni Dong Fangxiao. Total, lahat sila ay mga disipulo ng iisang sekta, kaya medyo huminahon na ang kanyang tono. Ako ay isang disipulo ng Wind Peak. Ito ang Zuan Chenchong ng Beast Peak. Nakangiting pagpapakilala ni Fang Kenyon. Sa pagkakataong ito, nakakolekta na sila ng humigit kumulang 15 piraso ng Dragon-esque Elephant's Marrow, kaya kahit umalis na sila ngayon, malaki na ang napakinabang nila. Isa-isang yumoko si Zuan Chenchong at ang iba pa kay Dong Fangxiao. Kung tutuusin, ang Pride Peak ay nakahihigit sa ibang mga taluktok at hindi maaaring masaktan. Gayunpaman, lahat ay nagpipigil pa rin ng hininga, dahil ang katotohanang pinatay ni Zephyr ang mga disipulo ng Pride Peak ay isa ring katotohanan. Natatakot sila na pansamantalang gagawa ng gulo si Dong Fangxiao. Saang pangunahing tuktok kakabilang. Bagamat sadyang hindi pinansin ni Fang Kenyon si Zephyr, itinuon pa rin ni Dong Fangxiao ang kanyang atensyon kay Zephyr. Kailangan niyang bigyang pansin ang katotohanan na ang isang pwedeng pumunta rito ang taong may level 6 agility. Kataas-taasang tuktok. Zephyr. Dahan daw ang sabi ni Zephyr. Swoosh. Pagkasabi niya noon, iminulat ni Dong Fangxiao ang kanyang mga mata, na kasing liwanag ng kidlat. Sa loob ng ilang panahon, tila napuno ng dagandong ng kulog at kidlat ang buong espasyo. Matalim na tiningnan ni Dong Fangxiao si Zephyr, at nagsimulang tumigas ang mga sulok ng kanyang bibig. Ikaw. Si Zephyr. Nabunyag na ang kanyang nagtatanong na tindig at tono ng pagtatanong. Agad na sumama ang loob ni na Fang Kenyon at ng iba pa. Oo. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mukha ni Zephyr. Gayunpaman, napakalamig nito. Naramdaman na niya ang nakakatakot na aura na nagmumula sa katawan ng lalaking ito. Natural lang, sigurado siyang hindi matatapos ng mapayapa ang usapin ngayon. Napakagaling, napakagaling. Ang mga mata ni Dong Fangxiao ay nakatitig kay Zephyr sa isang pambihirang paraan. Matagal na akong nagsasanay ng walang pahintulot, pero hindi ko inaasahan na maririnig ko na may isang maliit na disipulo ng Supreme Peak na nang-ahas na patayin ang isang disipulo ng aking Pride Peak. Aba, Zephyr. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Biglang lumakas ang boses niya, parang ungol ng isang Diyos, at ang kapaligiran ay agad na naging tensyonado ng husto. Rumble. Ang boses niya ay parang bulkang sumasabog. Isang malakas na aura ang pinakawalan. Niyugyug nito ng husto ang espasyo, at nagsimulang dumaloy ang mga bitek sa kawalan na parang mga ahas.